Maingat kong iniayos ang mga mamahaling kristal sa ibabaw ng mahabang mesa. Sinisiguradong bawat tinidor at kutsara ay nakapwesto sa tamang anggulo para sa anibersaryo ng kasal namin ni Marco. Ang mansyong ito, na binili ko gamit ang sarili kong pawis sa Valderrama Realty, ay puno ngayon ng halimuyak ng mga imported na bulaklak at tulog ng tawanan ng mga elitistang panauhin. Huwag mong dungisan ang mga kristal ko ng mga marurumi mong kamay, Lorena. Isang hamak na katulong ka lang na pilit isinasaksak ang sarili sa pamilyang ito. Ang boses ni Doña Aurora ay parang latigo na humagupit sa katahimikan ng silid. Hindi pa ako nakakasagot nang maramdaman ko ang biglang pagbuhos ng malapot at malansang likido sa aking ulo. Ang amoy ng panis na ulam, ang malalamig na buto ng manok, at ang madidikit na sarsa ay dahan-dahang gumapang sa aking buhok pababa sa aking lumang blusa. Ito ang pagpag. Ang mga tira-tirang pagkain mula sa kusina na sadyang itinabi ng aking biyuda at mapang-aping biyenan para sa sandaling ito. Mama! Ano ang ginagawa niyo? Ang sigaw ng panganay kong anak na si Miggy ay pumailan lang, kasunod ang mahihinang hikbi ng bunso kong si Leah. Tumakbo sila sa akin, ngunit bago pa nila ako mayakap, ay hinablot na sila ni Doña Aurora sa kanilang mga braso. Huwag kayong lalapit sa basurang yan kung ayaw ninyo maging basura rin. Tingnan ninyo ang nanay ninyo. Mukhang asong gala na namumulot ng tira-tira. Muling sigaw ni Doña Aurora, sabay hagis ng natitira pang laman ng balde sa paanan ng aking mga anak. Ang mga bata ay natalsikan ng dumi. Ang kanilang mga bagong damit na pinakaingatan ko ay mansado na ngayon ng kahihiyan. Lumingon ako sa pintuan, umaasang makikita ang pagligtas ng aking asawa. Dumating si Marco, suot ang tuxedo na ako ang bumili, ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng galit sa kanyang ina. Sa halip, pagkadiri ang nakita ko sa kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Lorena, ano na naman ba itong eksenang ginagawa mo? Napaka-eskandalosa mo talaga. Malamig na sabi ni Marco. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Mama. Na yun din, huwag mong sirain ang gabi ko sa harap ng mga investors ko. Sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga panauhin na nagsisimula ng magbulungan at pagtawanan ako ay naging malabong ugong na lamang sa aking pandinig. 10 taon. 10 taon kong itinago ang aking tunay na pagkatao. Itinago ko ang katotohanang ako ang nagmamay-ari ng kumpanyang nagpapakain sa kanila. Nagpanggap akong mahirap. Nagtiis sa maliit na allowance at hinayaan silang tapakan ng aking danggal dahil lamang sa takot kong masaktan ang marupok na ego ni Marco. Inisip ko na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo hanggang sa maubos ako. Ngunit nang makita ko ang mansa ng sarsa sa mukha ng umiiyak kong mga anak, may isang bagay na nabasag sa loob ko. Hindi ito ang aking puso. Ito ang kadenang nagtatali sa akin sa maling paniniwala na kailangan ko ang pamilyang ito. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa aking pagkatao. Ang sakit ay naglaho. Pinalitan ng isang kalkulado at matalas na lohika. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Marco. Wala ako nakitang asawa. Tanging isang linta na nabubuhay sa aking dugo. Gusto mo lumuhod ako, Marco? Ang aking boses ay lumabas na kasing tigas ng bakal. Walang pangin-inig, walang emosyon. Oo! At bilisan mo bago ka pa makita ng lahat na ganyan ang hitsura mo? Bulyaw niya. Dahan-dahan akong ngumiti. Hindi ito ngiti ng isang biktima, kundi ngiti ng isang reyna na nagpapahayag ng digmaan. Hinawakan ko ang aking buhok, hinayaan ang mga buto ng manok na mahulog sa sahig na may mahihinang kalatog sa mamahaling tiles. Mula sa aray na ito, tandaan mo ang bawat butil ng kanin na itinapon niyo sa akin. Sabi ko ng napakababa ng tono. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Dahil bawat isa niyan ay bibilangin ko bilang utang ninyo sa akin. At sisiguraduhin kong babayaran ninyo yan ng higit pa sa inyong buhay. Anong sinasabi mo? Ikaw na babae ka. Wala kang utang na loob. Akmang sasampalin ako ni Doña Aurora. Pero bago pa tumama ang kamay niya, ay nahuli ko na ang kanyang pulso. Idiniin ko ang aking pagkakahawak hanggang sa mamula ang kanyang balat. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi niya inakalang ang maamong tupa ay may lakas na ganito. Bitawan mo ako! Marco,
Tingnan mo ang asawa mo. Sigaw ng matanda. Hindi niya na ako asawa. Sabi ko habang binitawan ko ang kanyang kamay nang may matinding pandidiri. Isa na lang akong estrangero na nagkamaling patuluyin ang mga buwaya sa aking tahanan. Hinarap ko ang aking mga anak, kinuha ko ang kanilang mga kamay. Miggy, Leah, tara na. Hindi tayo nararapat sa lugar na puno ng basura. Saan ka pupunta? Lorena! Huwag kang magmalaki. Wala kang mapupuntahan, ni wala kang isang kusing sa bulsa mo. Huling hirit ni Marco habang naglalakad ako palabas ng malaking pinto ng dining hall. Hindi ko siya nilingon. Paglabas ko ng gate, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin sa aking muka. Kinuha ko ang aking lumang cellphone at mabilis na nagdial ng isang numero na matagal ko nang hindi tinatawagan. Ate Julian? Sabi ko pagkasagot ng kabilang linya. Ilabas mo ang lahat ng kontrata. Ang Protocol Zero, simulan mo na ngayon din. Are you sure, Ma'am CEO? Tanong ng pamilyar na boses ng aking abogado. May halong paggagulat at excitement. Yes. Bawiin mo ang lahat. Ang bahay, ang mga kotse, ang mga credit cards, at ang kumpanya na akala ni Marco ay tanya. Iwanan mo lang sa kanila ang mga damit na suot nila ngayon. Gusto kong malaman nila kung ano ang pakiramdam ng maging basura na tinutukoy nila. Pinatay ko ang tawag. Isang itim na Rolls Royce ang dahan-dahang huminto sa aking harapan sa gitna ng dilim ng kalsada. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang driver na agad yumukod sa akin. Welcome back, Ma'am Valderrama, sabi niya. Pumasok ako sa loob ng sasakyan kasama ang aking mga anak. Habang tinitingnan ko ang mansyon mula sa bintana, alam kong bukas ng umaga, ang mundong kinatatayuan ni Marco at Aurora ay guguho ng walang babala. Ang bawat patak ng sarsa na tuyo na sa aking balat ay nagsilbing paalala ng bawat taon ng pagtitiis na tinapos ko na sa gabing ito. Sa loob ng madilim at tahimik na Rolls Royce, tanging ang mahinang ugong ng makina at ang malalim na paghinga ng aking mga anak ang naririnig ko. Si Miggy ay mahigpit na nakayakap kay Leah, kapwa sila nakatulog sa pagod at takot. Suot pa rin ang mga damit na mansado ng pag-alipusta ng kanilang sariling lola. Inabutan ako ni Ate Julian ng isang mainit na tuwalya. Ma'am, you don't have to do this tonight. We can go straight to the penthouse and you can rest. Kinuha ko ang tuwalya at dahan-dahang pinunasan ng aking mukha. Walang pang-ininig ang aking mga kamay. Hindi ako pagod, Julian. Ngayon ko lang naramdaman ang ganitong klaseng linaw ng isip. I want a full report. Magkano ang inilabas na pera ni Marco mula sa joint account na akala niya ay galing sa ipon ko? Bumuntong hininga si Julian at binuksan ang kanyang tablet. Ang liwanag ng screen ay nagbigay ng asul na kislap sa loob ng sasakyan. In the last 6 months, he spent almost 8 million pesos. Most of it went to a condo unit in Bonifacio Global City. Hindi ito nakapangalan sa kanya, kundi sa isang nagngangalang Shayna Cruz. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Shayna Cruz, ang babaeng madalas niyang ikwento na distressed client daw na tinutulungan niya. Kaya pala kailangan niya akong laging hinga ng dagdag na budget para sa business meetings niya. Habang kumakain ako ng tuyo sa bahay para lang makatipid kami, o ayang sa akala niya, ay nagpapakasasa siya sa piling ng iba gamit ang perang pinaghirapan ko sa Valderrama Realty. Cut everything, Julian. Utos ko sa malamig na tinig. The condo in BGC is under one of our subsidiary companies, right? Send an eviction notice tomorrow morning. Sabihin mo, may bago may-ari na ng unit at kailangang bakantehin niyon within 24 hours. And the car he's driving? It's a corporate lease. Terminate it. Noted, Ma'am CEO. How about Doña Aurora's accounts? The credit cards I gave her were all extensions of my primary business account. Block them all at exactly 6 a.m. Gusto kong maranasan niyang mapahiya sa harap ng kanyang mga amigas kapag sinubukan niyang magbayad para sa kanilang morning tea. I want them to feel the ground shifting beneath their feet before they even realize the sky is falling. Biglang umilaw ang aking personal na cellphone. Si Marco. Marahil ay natahawan na. O kaya naman ay naubusan na ng sasabihin sa kanyang mga bisita.
Pinindot ko ang speakerphone. Lorena, nasaan ka na bang babae ka? Isang oras na ang nakalipas. Ang dumi ng dining hall dahil sa ginawa mo. Bumalik ka rito ngayon din at linisin mo ang kalat na iniwan mo bago pa tuluyang magalit si Mama. Ang boses ni Marco ay puno ng kapalit-palitang galit at kayabangan. Rinig ko pa sa background ang mahinang tawanan ni Doña Aurora at ang tunog ng pag-untugan ng mga basong kristal. Marco, mahinahon kong sagot. Ang aking boses ay parang haplos ng isang matalim na labaha. Siguraduhin mong ninanamnam nyo ang bawat segundong natitira sa gabing yan. Dahil kapag sumikat ang araw, kahit ang basong hawak mo ay hindi mo na pagmamay-ari. Ano? Pinagsasabi mong baliw ka? Huwag mo akong tinatakot ng mga ganyang drama. Wala kang pera, wala kang trabaho, at wala kang kahit na ano kung wala ako. You are nothing but a plain housewife, Lorena. Bumalik ka rito at magmakaawa kung ayaw mong matulog sa kalsada habang buhay? You're right, Marco. I was a housewife. But I was never nothing. Pinatay ko ang tawag bago pa siya makasagot muli. Hinarap ko si Julian. Is the presidential suite ready? Yes, ma'am. At the Valderrama Grand Hotel. The staff is on standby. No one knows you're coming except the general manager. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang naglalakihang gusali na may gintong pangalan sa itaas. Valderrama. Ang hotel na ito ay isa sa aking mga unang malalaking proyekto. Nung itinatayo ito, sinabihan ako ni Marco na masyado raw akong ambisyosa at dapat ay mag-focus na lang sa pagluluto para sa kanya. Ngayon, ang ambisyong yon ang magsisilbing kuta ko. Paglabas ko ng Rolls Royce, agad na lumapit ang general manager at yumukod ng malalim. Welcome home, Ma'am Lorena. Your children have been assigned personal attendants. We have prepared everything as per Ate Julian's instructions. Thank you, Mr. Santos. Please take my children to their room. Be gentle, they've had a long night. Pinanood kong buhatin ng mga staff ang aking mga anak nang may matinding pag-iingat. Nang masiguro kong ligtas na sila, humarap ako sa malaking salamin sa lobby. Nakita ko ang isang babaeng may dumi sa buhok, may sarsa sa damit, ngunit may mga matang nagliliyab sa determinasyon. Julian, send the security team to the mansion at dawn. Uling utos ko bago pumasok sa elevator. I want the locks changed. Every single asset that belongs to the Valderrama estate, from the paintings to the silverware, must be inventoried. If they try to take even a single teaspoon, file a theft case immediately. I want them to realize that the only thing they truly own is their audacity. Pumasok ako sa aking suite at hinayaan ang katahimikan na balutin ako. Binuksan ko ang aking laptop at pinanood ang live feed mula sa security cameras ng mansyon. Nakita ko si Marco na prenteng, nakaupo sa aking paboritong sofa, may hawak na alak at nakikipagtawanan kay Shaina sa cellphone, habang si Doña Aurora ay abalang nagbibilang ng mga alahas na iniregalo ko sa kanya noon. Mumiti ako ng malamig. Sa loob ng 5 oras, ang kuryente sa mansyong iyon ay mapuputol. Ang mga bank accounts ay magiging zero. At ang mga gwardiyang binabayaran ko ay magiging mga leon na magtataboy sa kanila palabas. Ito ang unang gabi ng kanilang katapusan. At ito ang unang gabi ng aking tunay na pagsilang. Eksaktong 6:00 na umaga, nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking suite, dala ang isang tasa ng itim na kape na walang asukal. Ang liwanag ng sumisikat na araw sa labas ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Sa aking tabi, tapat na naghihintay si Ate Julian. Hawak ang kanyang tablet na nagpapakita ng real-time status ng lahat ng account na konektado sa pangalan ni Marco at Doña Aurora. It's time, Ma'am CEO, maikling sabi ni Julian. Tumango ako ng walang imik. Sa isang pindot niya sa screen, ang lahat ng daloy ng pera na nagpapanatili sa marangyang buhay na mag-inang yon ay biglang naputol. Ang kuryente at tubig sa mansyon ay otomatikong pinatay dahil sa scheduled maintenance na ako mismo ang nag-utos. Ang bawat credit card na nasa pitaka ni Aurora ay naging piraso na lamang ng walang kwentang plastik. Hindi nagtagal,
Ang aking telepono ay nagsimulang mag-vibrate sa ibabaw ng mesa. Hindi si Marco, si Doña Aurora. Sinagot ko ang tawag, pero hindi ako nagsalita. Hinayaan ko ang katahimikan na magsilbing lason sa kanyang tenga. Lorena! Ikaw na babae ka? Nasaan ang mga katulong? Bakit walang kuryente rito sa bahay? At bakit hindi gumagana ang card ko nang sinubukan kong mag-order ng almusal sa paborito kong deli? Ayusin mo ito ngayon din. Ang init-init dito sa loob ng kwarto ko. Ang boses niya ay basag at puno ng pagkataranta, malayo sa mapagmataas na tono niya kagabi habang binubuhusan ako ng tira-tirang pagkain. Ang mga katulong ay binayaran ko na para magbakasyon, mother-in-law. Mahinahon kong sagot habang tinitingnan ang dulo ng aking mga kuko. At ang kuryente? Marahil ay naputulan kayo dahil hindi nabayaran ang bill. Hindi ba't ang sabi niyo kagabi ay kayanin niyong mabuhay nang wala ako? Yan ang unang leksyon. Ang liwanag ay may bayad. At ang nagbabayad niyan sa loob ng 10 taon ay ang basura na pinalayas ninyo. Anong sabi mo? Marco, pakinggan mo ang asawa mo. Nagmamatigas na ang hampas lupang ito. Rinig ko ang pagtakbo ni Marco at ang galit na paghinga niya malapit sa telepono. Lorena, itigil mo ang laro na ito, sigaw ni Marco. Ibalik mo ang lahat ng access sa accounts ni Mama. Nakakahiya sa mga kapitbahay kung malalaman nilang wala kaming kuryente. Alam mo namang may sakit sa puso si Mama. Kapag may nangyari sa kanya, hinding-hindi kita mapapatawad. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang walang bahid ng saya. Ang sakit sa puso ni Mama mo ay kasing peke ng pag-ibig mo sa akin, Marco. Huwag niyo na akong abalahin. May mas mahalaga pa kayong dapat asikasuhin na yung umaga. Anong ibig mo sabihin? Silipin mo ang mailbox nyo. May sorpresang dinala ang courier kaninang madaling araw. Mag-enjoy kayo sa pagbabasa. Huling sabi ko bago pinatay ang linya. Sa kabilang dako, alam kong nagmamadaling bumaba si Marco patungo sa gate. Doon, makikita niya ang isang makapal na envelope na may tatak ng bangko. Sa loob niyon ay ang mga dokumentong pinirmahan niya noong nakaraang buwan. Ang mga investment papers na inakala niyang magbibigay sa kanya ng milyon-milyong komisyon. Ang hindi niya binasa sa fine print ay ang katotohanang ginamit niya ang mansyon bilang collateral para sa isang loan mula sa isang shell company na lihim kong kontrolado. Dahil sa default ng kanyang mga payments na nangyari nitong madaling araw, ang mansyon ay opisyal na mayong nasa ilalim ng foreclosure. Ma'am, the sheriff and the security team are already at the gate of the estate. Ulat ni Julian. They are ready to serve the notice of eviction. Good. Let's watch the show, sabi ko habang binubuksan ang laptop para makita ang live feed mula sa bodycam ng isa sa mga security guards. Sa screen, nakita ko ang hitsura ni na Marco at Aurora. Si Marco ay nakasuot pa ng pantulog. Ang buhok ay gulo-gulo, habang hawak ang mga papel na nanginginig ang mga kamay. Si Doña Aurora naman ay nakabalot sa isang mamahaling robe. Ang muka ay namumutla habang kaharap ang 5 lalaking nakauniporme. Hindi maaari ito. Pag-aari namin ang bahay na ito. May mali sa mga papel nyo. Hiyaw ni Marco sa sheriff. Sir, malinaw po ang nakasaad dito. Ang utang ay hindi nabayaran at ang kumpanyang nagmamay-ari ng bond ay nag-utos na bakantihin ang property sa loob ng 2 oras. Sagot ng sheriff nang walang emosyon. 2 oras? Saan kami pupunta? Wala kaming cash. Hindi gumagana ang mga cards namin. Sigaw ni Aurora. Ang boses ay nagiging isang matinis na pagmamakaawa. Lorena! Tawagan niyo si Lorena. Siya ang may kasalanan nito. Pinag-isipan niya kami ng masama. Naud lang ako habang nagsisimulang ilabas ng mga tauhan ko ang mga gamit na hindi kasama sa foreclosure, na halos wala naman dahil lahat ng gamit sa loob ng bahay na yon, mula sa mga sofa hanggang sa mga aircon, ay binili ko sa ilalim ng pangalan ng Valderrama Realty. Ang tanging natira sa kanila ay ang kanilang mga personal na damit at ang kanilang kapalaluan. Nakita ko sa camera ang pagbagsak ni Doña Aurora sa damuhan. Umiiyak at nagwawala. Habang si Marco ay tulalang nakatingin sa malaking pinto ng mansyon na dahan-dahang isinasara at nilalagyan ng padlock ng aking mga tauhan. Julian! Tawag ko sa aking abogado nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Yes, ma'am?
Siguraduhin mong walang hotel sa paligid na tatanggap sa kanila gamit ang pangalan ko. I want them to feel how cold the world is when you have nothing but a mouth that knows how to insult others. At yung kondo ni Shayna, isunod mo na. Gusto kong magkita-kita silang tatlo sa kalsada. Dun sila nababagay, sa gitna ng mga basura. Lumingon ako sa aking mga anak na kakagising lang at masayang kumakain ng almusal na inihanda ng hotel staff. Ang kanilang nganganiti ay sapat na kabayaran para sa lahat ng sakit. Ang utang ni na Marco at Aurora ay hindi pa tapos bayaran. Ito pa lamang ang interes. Ang principal? Sisiguraduhin kong habang buhay nilang pagsisisihan ang bawat patak ng sarsang ibinuhos nila sa akin. Ang sikat ng araw ay tila isang malupit na ilaw ng entablado na nakatutok sa mag-inang Marco at Aurora habang nakatayo sila sa gilid ng kalsada, napapaligiran ng kanilang mga maleta. Ang mga kapitbahay sa eksklusibong subdivision, mga taong dati ay tinitingala sila, ay dahan-dahang nagbubukas ng kanilang mga bintana, may hawak na kape, at hindi itinatago ang kanilang mga mapanuring tingin at bulong-bulong. Marco, gawin mo ang paraan. Hindi tayo pwedeng manatili rito. Look at them. They're staring at us like we're some kind of street beggars. Ang boses ni Doña Aurora ay basag. Ang kanyang mamahaling robe ay gusot-gusot na at ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis. I'm trying, Ma. All my cards are declined, even my emergency credit card. Galit na hinampas ni Marco ang kanyang pitaka sa ibabaw ng isa sa kanilang mga maleta. I'll call Shayna. I'm sure she'll let us stay in her condo for a while. At least doon, may aircon at hindi tayo nakikita ng mga chismosa nating kapitbahay. Wala sa screen ang aking tablet sa loob ng presidential suite. Pinapanood ko ang bawat galaw nila. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Go ahead, Marco. Crawl to your mistress. Tiyak na doon mo mahahanap ang kaginhawaan na hinahanap mo. Julian, tawag ko sa aking abogado na nasa kabilang linya. Are the cameras in the BGC condo active? Yes, ma'am, CEO. And the eviction notice was served 10 minutes ago. Miss Shayna Cruz is currently in a state of panic. Perfect. I want to see the look on their faces when they realize that even their sanctuary is made of glass. Sa screen, nakita ko ang pagdating ng isang taxi. Pinilit ni Marco na isakay ang lahat ng kanilang gamit habang si Doña Aurora ay patuloy na nagrereklamo sa amoy ng sasakyan. Nagtungo sila sa Bonifacio Global City, sa luxury condo na akala ni Marco ay regalo niya sa kanyang kabit. Habang nasa biyahe sila, binuksan ko ang bank records ni Marco. Nakita ko ang huling transaction niya kagabi. Isang mamahaling diamond necklace na binili niya sa isang boutique sa Greenbelt. Isang regalo para kay Shayna para sa kanilang munsari. Gamit ang aking pera, kinuha ko ang aking telepono at nag-dial. Greenbelt branch? This is Lorena Valderrama. I am reporting a fraudulent transaction made on my supplementary card last night. Yes, the diamond necklace. Please initiate a chargeback and coordinate with the authorities. The item was obtained through unauthorized use. Pagdating ni na Marco sa lobby ng kondo, sinalubong sila ng mga security guards, ngunit hindi para pagbuksan ng pinto. Hinarang sila ng building manager na may hawak na mga dokumento. Sir, ma'am, we have strict instructions from the unit owner. This unit has been foreclosed due to breach of contract and illegal subleasing. We have already evacuated the occupant, a certain Ms. Shayna Cruz. What? Anong pinagsasabi mo? I paid for that unit! Sigaw ni Marco. Ang kanyang leeg ay namumula na sa galit. Eksaktong sa sandaling iyon, lumabas si Shayna mula sa elevator. Hila-hila ang dalawang malaking maleta. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kolorete ay burado na ng luha at galit. Nang makita niya si Marco, agad siyang sumugod. Marco! Anong kalokohan ito? Sabi mo sa akin, secure na ang unit na ito. Sabi mo, binili mo ito para sa akin. Bakit pinalalayas ako ng mga security? Bakit kinuha nila ang mga gamit ko? Sigaw ni Shayna habang pinaghahampas ang dibdib ni Marco. Shayna, sandali. Magpapaliwanag ako. At heto pa! Kinuha ni Shayna ang diamond necklace mula sa kanyang leeg at ibinato ito sa mukha ni Marco. The jewelry store called.
They said the payment was reversed. Mapapahiya pa ako sa pulis dahil sa iyo. You're a fraud, Marco. Sabi mo mayamang businessman ka, pero bakit kasama mo ang nanay mo sa kalsada? Napangganga si Doña Aurora sa narinig. Businessman? Marco, sino ang babaeng ito? At bakit mo siya binibilhan ng alahas gamit ang pera na dapat ay para sa maintenance ng puso ko? Nagsimulang magkaroon ng malaking eksena sa harap ng condo building. Ang mag-ina at ang kabit ay nagsisigawan, nagsisihan at naglalabasan ng kani-kanilang bahu sa harap ng maraming tao. Ang mga dumadaan ay humihinto para kumuha ng video. Ang prestihiyo na pilit nilang inaalagaan ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Pinatay ko ang screen ng aking tablet. Sapat na ang napanood ko para sa umagang ito. Julian, sabi ko habang tumatayo at inaayos ang aking suit. Prepare the car. I have a meeting with the board of directors at 10 a.m. It's time to announce that the CEO is officially back in the office. And Julian? Yes, ma'am? Send a copy of those viral videos of Marco and Aurora to our HR department. Make sure it reaches the headhunters. I want to make it impossible for Marco to find a job in any reputable firm in this country. If he wants to earn, he has to start from the very bottom. At ang ibig kong sabihin sa bottom ay ang lugar kung saan hindi niya kailanman inakalang babagsak siya. Lumabas ako ng suite ng may matikas na hakbang. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa marble na sahig ay tila isang martilyo na nagpapatibay sa aking kapangyarihan. Samantala, naiwan si Marco sa kalsada, hawak ang isang peking kwintas at pinalilibutan ng dalawang babaeng dati ay pinaglalaanan niya ng luho. Ngunit na yon ay handa na siyang lapain ng buhay dahil sa kawalan ng pera. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang laro. Alam kong si Marco ay gaya ng isang hayop na nasusukol. Gagawin niya ang lahat para mabuhay, kahit ang pagnanahaw sa sarili kong kumpanya. At doon ko siya hihintayin. Sa kuta na akala niya ay ligtas siya. Ngunit doon ko pala ililibing ang kanyang huling danggal. Ang sikat ng araw sa tanghali ay tila isang malupit na saksi sa pagbagsak ng mga mapagmataas. Sa gilid ng kalsada ng Bonifacio Global City, nakaupo si Doña Aurora sa ibabaw ng kanyang maleta. Paypay ng paypay gamit ang kanyang kamay habang ang pawis ay gumuguhit sa kanyang makapal na kolorete. Ang amoy ng usok ng mga sasakyan at ang init ng semento ay tila isang sampal sa kanyang balat na nasanay sa aircon at mamahaling pabango. Marco! Hindi ko na kaya ito. I am a Valderrama. Hindi ako pwedeng magmukhang pulubi rito sa kalsada. Ang boses ng matanda ay paos na, puno ng desperasyon at galit. Ma, tumahimik na kayo. Sinusubukan ko ng tawagan ang lahat ng mga kaibigan ko, pero walang sumasagot. Lahat sila biglang naging busy. Galit na hinawi ni Marco ang kanyang gulo-gulong buhok. Ang kanyang mamahaling tuksido kagabi ay gusot-gusot na at puno ng alikabok. Nanginig ang kamay ni Marco habang muling dinadial ang aking numero. Sa pagkakataong ito, sinagot ko ang tawag. Lorena! Salamat sa Diyos at sumagot ka rin! Ang boses ni Marco ay biglang nagbago. Mula sa pagiging mapang-api, ito ay naging malambing at puno ng pagpapakumbaba, isang klasikong galaw ng isang manipulatibong tao. Lorena hon, please, let's talk. Alam kong nagalit ka dahil kay Mama at humihingi ako ng tawad para sa kanya. Nagpadalas-dalas lang siya. Huwag mo naman kaming hayaang mamatay sa init dito sa kalsada. Isipin mo ang mga anak natin. Hindi ba't gusto mong lumaki silang may buong pamilya? Nasa loob ako ng aking malawak na opisina sa Valderrama Realty. Nakaupo sa aking leather chair habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nagpapatunay ng pagnanakaw ni Marco sa pondo ng kumpanya. Narinig ko ang bawat salita niya, bawat peking emosyon at ang tanging naramdaman ko ay matinding pandidiri. The children are fine, Marco. Malamig kong sagot. Ang aking boses ay walang bakas ng galit, tanging isang purong lohika. Actually, they're better than ever. Kumakain sila ng masustansyang pagkain at hindi na kailangang makinig sa mga panlalait ng nanay mo. At huwag mong gamitin ang salitang pamilya para itago ang kawalang hiyaan ninyo. Ang pamilya ay hindi nagtatapon ng pagkain sa ulo ng isa't isa.
Lorena, please! Babawi ako! Gagawin ko ang lahat! Just give us the keys to the house. Kahit sa maid's room lang kami matulog ni Mama, ayos lang! Just don't do this to us! Pagsusumamo niya, habang naririnig ko sa background ang paghikbi ni Doña Aurora na tila naghihingalo. Hindi ko na pagmamayari ang bahay na yon, Marco. Ang bangko na ang may hawak niyan dahil sa loan na pinasok mo nag hindi mo binabasa ang fine print. Pagsisinungaling ko ng may halong katotohanan. At ang kotseng gamit mo? Kanina pa yan idineklara ng leasing company na stolen vehicle. Kung ako sa'yo, iiwan ko na ang sasakyan yan bago pa dumating ang mga pulis. Narinig ko ang malakas na paglagapak ng telepono sa kabila. Marahil ay nahulog ni Marco sa sobrang gulat. Sa screen ng aking monitor na nakakonect sa GPS ng kotse, nakita ko ang pagdating ng isang patrol car sa pwesto nila. Ang mga sheriff na ipinadala ko ay hindi nag-aksaya ng panahon. Mula sa malayo, pinanood ko sa pamamagitan ng drone feed ang eksena. Pinilit ni Marco at Aurora na kunin ang kanilang mga gamit mula sa kotse habang ang mga pulis ay nagsisimulang pusasan si Marco dahil sa pagtanggi nitong ibigay ang susi. Nagwala si Doña Aurora. Pilit na hinahablot ang kanyang mga bag mula sa kamay ng mga opisyal hanggang sa bumagsak siya sa maduming damuhan. Walang luha sa aking mga mata habang pinapanood ko sila. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na katahimikan, isang catharsis. Ang bawat taon ng aking pananahimik ay unti-unting nababayaran ng kanilang kahihiyan. Kinuha ko ang isang maliit na frame sa aking mesa. Larawan ito ng aking mga anak noong nakaraang bakasyon. Hinaplos ko ang mukha nila sa litrato. Mula ngayon, wala nang mananakit sa inyo, bulong ko sa sarili. Ito ang aking golden moment. Ang mapagtantula ang aking kapangyarihan ay hindi lamang para sa paghihigante, kundi para sa proteksyon ng mga mahal ko sa buhay. Ma'am CEO? Pumasok si Ate Julian sa opisina. Marco just received a call from a headhunter. As per your instructions, we offered him a miracle job interview at a logistics firm that we secretly own. He thinks it's his lucky break. Isang matalas na kislap ang dumaan sa aking mga mata. Siguraduhin mong ibigay sa kanya ang trabahong yon, Julian. Pero ilagay mo siya sa warehouse, dun sa pinakamainit at pinakamahirap na pwesto. Gusto kong malaman niya ang tunay na kahulugan ng pagtatrabaho para sa bawat butil ng kanina itinapon nila. At si Doña Aurora, ma'am? Hayaan mo siyang tumuloy sa isang hamak na boarding house sa Tondo. Ibinigay ko na ang address sa kanya sa pamamagitan ng isang charity organization. Doon niya makikilala ang mga taong tinatawag niyang basura. Tumayo ako at lumakad patungo sa malaking salamin ng aking opisina. Hindi na ako ang babaeng may sarsa sa buhok. Ako na si Lorena Valderrama, ang reynang muling nakuha ang kanyang trono. Ngunit may isang bagay na hindi ko pa nasasabi kay Marco, isang sikreto na magiging huling pako sa kanyang kabaong. Habang tinitingnan ko ang logbook ng mga bisita sa labi ng kumpanya, nakita ko ang pangalan ng isang tao mula sa nakaraan ni Marco. Isang taong matagal na niyang pinagtatago, ang dahil sa malaking utang na hindi pera ang kabayaran. Julian, tawag ko muli sa aking abogado. Hanapin mo si Mr. Tan. Sabihin mo sa kanya, alam ko na kung nasaan ang taong kumuha ng pera niya 10 taon na ang nakalilipas. At sabihin mo, handa akong makipagtulungan. Ito ang aking cliffhanger. Ang panganib para kay Marco ay hindi na lamang kahirapan. Nayon, ang kanyang nakaraan mismo ang hahabol sa kanya at sisiguraduhin kong wala siyang mapagtataguan. Nakatayo si Marco sa harap na naglalakihang salaming pinto ng Valderrama Realty Tower. Suot ang tanging malinis na polo na natira sa kanyang maleta. Pinunasan niya ang butil ng pawis sa kanyang noo habang ninanamnam ang malamig na hangin lumalabas mula sa lobby. Pagkaraan ng 2 araw na pagtulog sa isang mumurahing motel na amoy amag, ang maranyang lobby na ito ay tila isang paraiso. I'm here for the final interview with Ms. Vera, the HR director. Sabi ni Marco sa receptionist. Ang kanyang boses ay pilit na ibinabalik ang dating otoridad. I was told there's a special consultant position for me? Nangumiti ang receptionist. Isagniting tila may nakatagong kahulugan na hindi mabasa ni Marco. Please proceed to the basement level 2, Mr. Valderrama.
Doon po ang orientation para sa inyong posisyon. Basement? Napakunot ang noo ni Marco. Wait, consultant ako. Hindi ba dapat sa executive floor ang office ko? Specialized logistics and records management po ang hawak ninyo, sir. Lahat po ng senior consultant sa departamento o yun ay doon nagsisimula. Magalang na sagot ng babae. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa isang masikip na eskinita sa Tondo, halos hindi makahinga si Doña Aurora. Ang silid na kinalalagyan niya ay kasing laki lamang ng banyo ng kanyang dating mansyon. Ang tunog ng mga batang naghahabulan sa labas, ang ingay ng mga tricycle at ang amoy ng tuyo na ipiniprito ng kapitbahay ay tila isang torture sa kanyang mga pandama. Hindi ito maaari! Lorena, susungin ka sa impyerno! Sigaw ng matanda habang pilit na itinataboy ang isang langaw na pilit dumadapo sa kanyang mukha. Wala siyang magawa, kundi ang umiyak. Ang kanyang mga amigas na dati ay kay sarap katsismisan ay isa-isa nang nag-block sa kanya sa social media matapos kumalat ang video ng kanyang pagwawala sa kalsada. Mula sa aking opisina sa ika-4 na palapag, pinapanood ko ang pagpasok ni Marco sa elevator. Nakikita ko ang kanyang refleksyon sa security camera. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-asa. Akala niya ay ito na ang kanyang muling pagbangon. Julian, tawag ko sa aking abogado na nakatayo sa aking likuran. Siguraduhin mong nakahanda na ang kontrata. I want the penalty clause to be ironclad. Kapag pumirma siya, hindi siya pwedeng umalis sa loob ng 6 na buwan. Kung hindi, kailangan niyang bayaran ang kumpanya ng 5 milyong pesos bilang damages. Signed and ready, Ma'am CEO. He's so desperate for the signing bonus, he won't even read the fine print. Tugon ni Julian. Sa basement 2, sinalubong si Marco ng isang lalaking may malapad na katawan at seryosong mukha. Ang warehouse manager na inutusan ko. Iniabot nito kay Marco ang isang folder at isang pares ng makapal na guwantes. Mr. Valderrama, heto ang iyong kontrata. Ang sahod mo ay sapat para mabayaran ng utang ng nanay mo sa boarding house at ang iyong mga gastusin. Pero bilang special consultant for records management, ang unang task mo ay ang manual reorganization ng lahat ng physical archives natin mula noong 1990s. Manual? Wala bang scanner? At bakit may guwantes? Takang tanong ni Marco. Ang mga lumang papel ay maalikabok at puno ng anay, sir. At dahil sa special nature ng iyong trabaho, ikaw mismo ang maglilipat ng mga kahon mula sa Section A patungong Section Z. Isipin mga lang na ito ay isang physical leadership training. Dahil sa takot na muling matulog sa kalsada at sa pangangailangang makuha ang signing bonus para sa gamot ng kanyang ina, mabilis na pumirma si Marco. Hindi niya napansin ang maliit na logo sa itaas ng papel, isang estilong titik V na napapalibutan ng mga gintong dahon. Ang selyo ng aking pamilya. Nang maibaba ni Marco ang panulat, biglang bumukas ang pinto ng warehouse. Pumasok ako, suot ang aking puting coat na kasing puti ng aking mga plano. Ang tunog ng aking takong sa sementadong sahig ay umalingaw-ngaw na naging sanhi ng biglang pagtahimik ng paligid. Lorena? Halos lumabas ang mga mata ni Marco sa gulat. Anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Guards! Paalisin niyo ang babaeng ito! Employee na ako rito! Hindi ko siya sinagot. Lumapit ako sa kanya at kinuha ang pinirmahan niyang kontrata mula sa mesa. Itinaas ko ito sa harap ng kanyang mukha. Welcome to the team, Marco! Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng yelo. I forgot to tell you. I am the board. I am the owner. And you? You are now my property for the next 6 months. Ano? Hindi ito totoo. Niloko mo ako. Akmang susugurin ako ni Marco, pero agad siyang hinarangan ng 2 malalaking security guards. Hindi kita niloko, Marco. Binigyan kita ng trabaho gaya ng hiningi mo. Ngayon, kunin mo ang walis at simulan mo na ang paglilinis sa dulo ng warehouse. At huwag kang magkakamaling lumiban dahil bawat minutong wala ka rito ay katumbas ng karagdagang utang. Tinalikuran ko siya habang naririnig ko ang kanyang galit na pagsigaw at ang paghampas niya sa mga kahon ng papel. Sa labas ng warehouse, huminga ako ng malalim.
Ang bango ng tagumpay ay mas matamis kaysa sa anumang pabango. Ngunit habang naglalakad ako patungo sa aking sasakyan, tumunog ang aking telepno. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Lorena, alam kong hawak mo na si Marco, pero huwag mong kalimutan, may alam ako tungkol sa pagkamatay ng tatay mo 10 taon na ang nakalilipas. At si Marco, hindi lang siya basta nagnahaw ng pera. May mas malalim pa siyang kasalanan sa iyo. Napatigil ako sa paghakbang. Ang aking puso na kanina ay kalmado, ay biglang tumibay ang pintig. May isa pang lihim na nakatago sa dilim, at mukhang ang paghihigante ko ay simula pa lamang ng isang mas malaking gulo. Nanatili akong estatwa sa loob ng aking sasakyan, habang ang liwanag ng screen ng aking cellphone ay tila isang apoy na nagpapapaso sa aking palad. Ang bawat salita sa mensaheng iyon, tungkol sa pagkamatay ng aking ama, 10 taon na ang nakalilipas, ay tila isang kutsil, yun na humihiwas sa aking mga lumang sugat. Ang aksidenteng kumitil sa buhay ni Don Roberto Valderrama ay idineklara noon na isang trahedya dahil sa pagkabigo ng preno. Ngunit na yon, ang aninong yon ay muling nabuhay. At ang pangalan ni Marco ay nakakabit sa isang krim, and hindi ko kailanman naisip. Ma'am Lorena, ayos lang po ba kayo? Ang boses ni Julian ay puno ng pag-aalala habang nakatingin siya sa akin sa rearview mirror. Huminga ako ng malalim. Pilit na ibinabalik ang malamig na kuta ng aking lohika. Ipatuntun mo ang numerong ito, Julian. Ngayon din. At huwag mong hahayaan na makalabas ang impormasyong ito sa kahit na sino. Kung may kinalaman si Marco sa nangyari sa Itay, sisiguraduhin kong ang warehouse na kinapapalooban niya ngayon ang magiging huling hantungan ng kanyang kaluluwa. Sa kabilang banda, sa isang maliit at madilim na kanto ng tondo, ang hiyaw ni Doña Aurora ay nilalamon ng ingay ng mga dumaraang jeepney. Ang kanyang kwarto ay walang bintana, tanging isang maliit na electric fan na maingay at tila naglalabas lamang ng mainit na hangin. Ang kanyang balat na dati ay nilalagyan ng mamahaling serum ay puno na ngayon ng kagat ng surot at pantal dahil sa init. Aling nena, ang sabi ko ay kailangan ko ng malamig na tubig. Hindi itong galing sa gripo. Sigaw ni Aurora sa may-ari ng boarding house. Isang matandang babaeng may hawak na sandok ang sumulpot sa pinto. Hoy, Aurora! Para sabihin ko sa'yo, 3 araw ka nang hindi nagbabayad ng extrang service. Kung gusto mo ng malamig na tubig, bumili ka ng yelo sa kanto. At huwag mo akong sigaw-sigawan dahil dito sa tondo, ang donya ay nagiging dumi kapag walang pera. Napaupo si Aurora sa kanyang manipis na papag, umiiyak ng walang luha. Ang kanyang pride ay unti-unting dinudurog na realidad na walang sinuman ang darating para iligtas siya. Samantala, sa ilalim ng lupa ng Valderrama Tower, ang katawan ni Marco ay nanghihina na. Ang bawat kahon ng dokumento na kanyang binubuhat ay tila bumibigat sa bawat oras na lumilipas. Ang alikabok ay nakakapit sa kanyang pawisang balat, at ang kanyang mga mata ay namumula dahil sa puyat at pagod. Hindi ko na kaya ito. Lorena, hayop ka. Bulong ni Marco habang pinupunasan ang kanyang no gamit ang kanyang braso. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aayos ng mga lumang file, isang dilaw na envelope ang nahulog mula sa isang kahon na may tatak na Confidential, 2014 Project, South Estate. Napatigil si Marco. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa pagod, ay biglang naging matatag. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope at binasa ang mga dokumento sa loob. Ang kanyang muka ay dahan-dahang nagbago, mula sa pagkapagod patungo sa isang mapanganib na ngiti. Akala mo ay natalo mo na ako, Lorena. Bulong niya sa dilim ng warehouse. Ang kanyang tawa ay tila isang tuyong ubo na umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi mo alam na hawak ko ang ebidensyang magpapabagsak sa buong Valderrama Realty. Kung hindi ako makikinabang, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa'yo. Hindi niya alam na sa itaas ng kanyang kinalalagyan, nakatayo ako sa harap ng monitor. Pinagmamasdan ang bawat galaw niya sa pamamagitan ng surveillance camera. Nakita ko ang pagguha niya sa dokumentong yon. Nakita ko ang kislap ng kasamaan sa kanyang mga mata. Julian, tawag ko sa aking abogado sa pamamagitan ng intercom. Nakuha na niya ang pain.
Ang dokumento tungkol sa illegal land acquisition na ginawa ni Marco sa likod ng tatay ko noon. Ang dokumentong siya mismo ang gumawa pero nakapangalan sa kumpanya. Are you sure about this, ma'am? You're risking the company's reputation to trap him? Sagot ni Julian. Ang reputasyon ay pwedeng linisin, Julian, pero ang isang ahas na tulad ni Marco ay kailangang hayaang lumabas sa kanyang lungga para tuluyang maputulan ng ulo. Hahayaan ko siyang isipin na may panlaban siya sa akin. Hahayaan ko siyang maging kampante. Ito ang aking golden moment. Ang mapagtanto na hindi sapat ang gutom at pagod para sa isang taong tulad ni Marco. Kailangan mong bigyan siya ng wad na pag-asa para mas masakit ang kanyang pagbagsak. Lumabas ako ng aking opisina at nagtungo sa elevator. Pinindot ko ang button para sa basement 2. Gusto kong makita ang kanyang mukha bago niya isagawa ang kanyang susunod na hakbang. Nang bumukas ang pinto ng warehouse, bumungad sa akin ang amoy ng luma at maalikabok na papel. Nakita ko si Marco na mabilis na itinatago ang envelope sa loob ng kanyang polo. Huminto ako sa harap niya. Ang aking mga mata ay walang emosyon. Pagod ka na ba, Marco? Tanong ko. Lorena. Napadaan ka. Sagot niya, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa likod ng isang mapanuring ngiti. Huwag kang mag-alala. Tatapusin ko ang trabaho. Gaya ng sabi mo, kailangan kong paghirapan ang bawat butil ng kanin, di ba? Mabuti naman at natututo ka na. Sabi ko habang tinitingnan ang mansa ng alikabok sa kaning dibdib kung saan nakatago ang lihim na akala niya ay ililigtas siya. Dahil ang mga taong magnanakaw at traidor, madalas silang nalulunod sa sarili nilang mga bitad. Tinalikuran ko siya, ngunit bago ako makalayo, narinig ko ang kanyang boses na puno ng pananakot. Paano kung sabihin ko sa iyo, Lorena, na hindi lang pera ang kinuha ko sa pamilya mo? Paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkamatay ng tatay mo ay hindi isang aksidente at may isang tao sa loob ng kumpanyang ito ang nagbukas ng pinto para mangyari yon? Napatigil ako. Ang aking puso ay tila gustong sumabog, ngunit hindi ko ipinakita ang aking pangamba. Lumingon ako sa kanya ng dahan-dahan, isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung ganon, Marco, mas lalo akong nasasabik na makita ang iyong huling hininga sa loob ng kulungang ito. Ito ang cliffhanger na magpapabago sa lahat. Ang sikretong hawak ni Marco ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang traidor sa loob ng aking sariling kumpanya. Sino ang taong tumulong sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Marco para lamang makatakas sa aking mga kamay? Ang dilaw na envelope na nakasiksik sa ilalim ng polo ni Marco ay tila isang mainit na uling na humahapdi sa kanyang balat. Sa loob ng madilim na sulok ng Warehouse Basement 2, sa pagitan ng matatayog na salansa ng mga lumang dokumento, pilit niyang pinapakalma ang kanyang mabilis na paghinga. Ang bawat yabag ng sapatos ng mga security guard sa labas ay tila isang martilyo na nagpapakaba sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang isang mumurahing burner phone mula sa kanyang medyas. Isang bagay na binili niya ng palihim gamit ang huling bariya sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang tinitipa ang isang numerong matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang numerong nakabaon na dapat sa kanyang nakaraan. Sumagot ka, hayop ka, bulong ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, puno ng desperasyon at muling nabuhay na kapalaluan. Nang sagutin ang tawag, isang malalim at baritonong boses ang bumungad. Sino ito? Ang sabi ko ay, huwag mo na akong tatawagan muli. Ito si Marco. Alam kong nakikinig ka. Mabilis na sabi ni Marco, pilit na pinabababa ang kanyang boses. Hawak ko na ang file ng South Estate Project ng 2014, ang pirma mo, ang mga peking invoice at ang ebidensya ng sabotahe sa sasakyan ni Don Roberto. Lahat ay narito sa akin. Akala niyo ba ay nabaon niyo na ito kasama ng matanda? Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig ni Marco ay ang mahinang ugong ng aircon sa kabilang panig. Isang tunog ng karangyaan na lalong nagpaalab sa kanyang init. Anong gusto mo, Marco? Alam nating pareho na wala kang bayad para ilabas yan. Masaiira ka rin kapag nadamay ang pangalan mo. Sabi ng boses na yon ay mas malamig at mapanganib.
Gusto ko ng 10 milyong pesos at isang tiket palabas ng bansang ito. Bukas ng gabi. Kung hindi, ipapadala ko ang lahat ng ito kay Lorena at alam nating pareho kung gaano kabilis pumatay ang galit ng isang Valderrama. Pinatay ni Marco ang tawag nang hindi naghihintay ng sagot. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa wakas, pakiramdam niya ay siya na muli ang may hawak ng alas. Samantala, sa isang maliit na karinderya sa gilid ng Riles sa Tondo, nakaupo si Doña Aurora sa harap ng isang platong kanin na may sabaw ng mami. Ang usok ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng kanal, at ang mga langaw ay tila nakikipagkumpetensya sa kanya sa pagkain. Marco, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? Hiyaw niya sa kanyang sarili habang pilit na sinusubo ang matigas na kanin. Ang sabi mo ay makakabalik tayo sa mansyon. Tingnan mo ako, mukha na akong basahan dito. Walang sinuman ang pumapansin sa kanya. Ang mga tao sa paligid ay sanay na sa mga baliw at desperadong ligaw sa lansangan. Ang dating reyna ng mga subdivision ay isa na lamang anino sa madilim na kanto ng Maynila. Mula sa aking monitor sa executive suite, pinapanood ko ang bawat galaw ni Marco sa warehouse. Ang bawat kislap na kanyang burner phone, ang bawat paglingon niya sa paligid, lahat ay naka-record. Sa tabi ko ay nakatayo si Ate Julian. Hawak ang transcript ng tawag na kakaputol pa lamang. Ma'am, kagat na kagat ang isda sa pain, sabi ni Julian. Tumawag siya kay Director Alfonso. Siya ang head ng aming internal audit nung panahon ng tatay niyo. Mukhang tama ang hinala niyo. Hindi lang si Marco ang may gawa nito. May traidor sa loob ng board of directors. Hinawakan ko ang aking tasa ng kape. Nararamdaman ang init nito sa aking palad pero nananatiling malamig ang aking puso. Director Alfonso, isang taong itinuring ng tatay ko na kapatid. Isang taong kumarga sa akin nung bata pa ako. Traidor. Ang salitang iyon ay parang isang lason na gumagapang sa aking sistema. Ang sakit ng pagtataksil ni Marco ay kaya kong tiisin. Pero ang malaman na, ang mga taong pinagkatiwalaan ng aking ama ang mismong humukay ng kanyang libingan ay isang bagay na hindi ko mapapalampas. Anong plano natin, ma'am? Tanong ni Julian. Hayaan mo si Marco na makipagkita kay Alfonso bukas ng gabi sa lumang pier? Ibigay mo sa kanya ang ilusyon na magtatagumpay siya, sabi ko habang tumatayo at humaharap sa malaking bintana na nakatanaw sa ilaw ng lungsod. Gusto kong makita ang sandali na magtatagpo ang dalawang ahas, at kapag handa na silang magtuklawan, doon ko sila uubusin. Ito ang aking golden moment. Hindi ang pagbawi ng pera, kundi ang pagpunit sa maskara ng mga taong nagtatago sa likod ng malinis na barong at mababangong salita. Ang aking ama ay namatay sa dilim, mag-isa at walang laban. Sisiguraduhin kong ang mga pumatay sa kanya ay mamamatay sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng katotohanan, sa harap ng lahat ng taong niloko nila. Kinabukasan, pumasok ako sa warehouse. Nakita ko si Marco, mukhang masigla at puno ng enerhiya, sa kabila ng dumi sa kanyang mukha. Lumapit siya sa akin ng mayabang na tindig. Lorena, baka gusto mo nang bawiin ang kontratang ito, sabi niya nang may mapanghamo ng iti. Baka pagsisihan mo ang pagpapakulong sa akin dito kapag nalaman mo ang tunay na halaga ng mga papel na hawak ko. Hindi ko siya sinampal. Hindi ko siya sinigawan. Sa halip, lumapit ako sa kanya at inayos ang kanyang kwelyo na puno ng alikabok. Isang malamig na haplos na tila isang huling basbas. Marco, ang mga papel ay madaling sunugin. Bulong ko sa kanyang tenga. Pero ang mga kasalanan, iyon ang hindi kailanman natatapos mag-apoy. Mag-ingat ka sa paglalakad mo mamayang gabi, masyadong madilim sa pier. Baka hindi mo nga pansin na wala ka na palang tinatapakan. Nanikas si Marco. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang matinding kaba. Alam niyang may alam ako. Pero dahil sa kanyang kasakiman, hindi siya hihinto. Tinalikuran ko siya at lumabas ng warehouse. Ang bawat hakbang ko ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Julian, sabi ko sa aking radyo pagkapasok ko sa sasakyan, isara ang lahat ng exit at tawagan ang mga awtoridad. Sabihin mo sa kanila,
May magaganap na malaking transaksyon sa South Pier bukas na gabi. Isang transaksyon ng buhay at kamatayan. Ito ang cliffhanger na magpapasabog sa lahat. Ang pagkikita ni na Marco at ng misteryosong traidor ay hindi lamang tungkol sa blackmail. Ito ay isang bitag na ako ang nagdisenyo. Pero sa gitna ng tensyon, isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Sapat na ba ang katarungan para mapawi ang 10 taon ng pait? O ang paghihiganti ba ay isang apoy na lalamon din sa akin sa huli? Ang hangin sa South Pier ay kasing lamig ng isang libingan. May dalang amoy ng kalawang at alat ng dagat na tila nanunuot sa aking balat. Nakatayo ako sa loob ng isang abandonadong container van. Pinagmamasdan ang bawat paggalaw sa labas sa pamamagitan ng isang maliit na monitor. Ang bawat tibok ng aking puso ay kalmado. Isang kabaliktaran ng nagngangalit na bagyo sa loob ng aking isipan. Sigurado ka na ba rito, Marco? You're playing with fire. Baka masunog ka bago mo pa mahawakan ng pera. Ang boses ni Director Alfonso ay umalingaw sa gitna ng katahimikan ng pantalan. Nakatayo siya sa harap ng kanyang kulay itim na luxury sedan. Ang kanyang muka ay bahagyang natatamaan ng dilaw na ilaw ng poste. Ang kanyang barong ay malinis. Tila hindi siya pupunta sa isang madilim na transaksyon, kundi sa isang gala night. Don't gaslight me, Alfonso. Alam nating pareho ang ginawa niyo. Sigaw ni Marco habang mahigpit na hawak ang dilaw na envelope. I lost everything because of Lorena. Ang bahay, ang kumpanya, ang dangal ko. Ikaw na lang ang natitira kong baraha para makabangon. Danggal? Matagal mo nang itapon ang danggal mo. Nung tinulungan mo akong isabotahe ang preno ng sasakyan ni Roberto, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi ni Alfonso nang may mapait na tawa. You're greedy, Marco. Kinailangan mo ng pera para sa mga bisyo mo at ibinigay ko yun sa'yo. Tayong dalawa ang pumatay sa kanya. Isipin mo, kung malalaman ito ni Lorena, sa tingin mo ba ay hahayaan kanyang mabuhay? Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay. Bagaman alam ko na ang katotohanan, ang marinig ito mula sa kanilang sariling mga bibig ay tila isang muling pag-atake ng sakit. Ang taong pinagkatiwalaan ng aking ama at ang taong pinangakuan ko ng buhay ay ang mga arhitekto ng kanyang kamatayan. Pinindut ko ang switch ng megaphone na nakakabit sa mga post ng pantalan. Ang tulog ng pagkakaon ng system ay tila isang hudyat ng kamatayan. Sa tingin mo ba ay? May pakialam pa ako kung mabuhay man siya o hindi, Alfonso. Ang aking boses ay umalingaw sa buong pier, sapat para mapatalon sa gulat ang 2 ahas. Sabay-sabay na bumukas ang mga naglalakihang floodlights ng pantalan, nilalamon ng nakakasilaw na liwanag ang kadiliman. Mula sa likod ng mga container van, lumabas ang mga operatiba ng pulis, siya kasama si Ate Julian. Dahan-dahan akong naglakad patungo sa kanila. Ang bawat tunog ng aking takong sa sementadong sahig ay tila isang hatol ng karma. Nakita ko ang pagbagsak ng panga ni Marco at ang biglang pamumutla ni Alfonso. Lorena, let me explain. This is not what it looks like. Sigaw ni Alfonso, pilit na ibinabalik ang kanyang maskara ng pagiging kagalang-galang. Pinagbabantaan ako ni Marco. He's a criminal. Stop it, Alfonso. Your voice is irritating me. Sabi ko sa isang tono na kasing talas ng labaha. Lahat ng sinabi niyo, ang pag-amin niyo sa pagpatay sa tatay ko, ay naka-record at naka-livestream na sa board of directors at sa mga autoridad. You didn't just walk into a trap. You built your own cage and locked yourselves in. Lorena, hon. Please, pakinggan mo ako. Lumuhod si Marco sa harap ko. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha. I did it for us. Alfonso manipulated me. Sabi niya kung hindi ako makikipagtulungan, sasaktan niya ang pamilya natin. I was trying to protect you. Tiningan ko siya ng may matinding pandidire. Protect me? You protected your greed, Marco. At yung 10 milyong hiningi mo? Ibinigay ko na yon sa mga biktima ng land grabbing nyo noong 2014. At yung ticket mo palabas ng bansa? Well, it's a one-way ticket to Bilibid. Hayop ka, Lorena! I'll make sure you pay for this! Biglang bumunot ng baril si Alfonso mula sa kanyang loob ng barong.
Ngunit bago pa niya maikasa ang armas, isang malakas na tunog ng pagtama ng metal ang umalingaw-ngaw ng sipain ni Ate Julian ang kanyang kamay. Ang baril ay tumalsik sa dagat. Naglikha ng isang mahinang splash sa madilim na tubig. Mabilis na sinunggaban ng mga pulis ang dalawa. Habang pinupusasan sila, lumapit ako kay Alfonso. Ang tatay ko itinuring kang kapatid, pero ang pamilya ay hindi nagtataksil. Mabulok ka sa selda habang pinapanood mong gumuho ang pangalang pinaghirapan mong protektahan. Lumingon ako kay Marco, na ngayon ay hinihila na ng mga pulis patungo sa patrol car. At ikaw, Marco? Huwag kang mag-alala para kay mama mo. Sinisiguro ko na ang tanging maintenance na makukuha niya ay ang sarsa na pagkain na ibubuhos ko sa kanya araw-araw sa loob ng kulungan kung saan siya nababagay. Habang pinapanood ko ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis, naramdaman ko ang isang malalim na paghinga. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 10 taon ay tila dahan-dahang gumagaan. Ngunit bago pa ako tuluyang makaramdam ng kapayapaan, lumapit sa akin si Julian na may hawak na isa pang dokumento. Ma'am, may isa pang bagay na nahanap ang mga pulis sa sasakyan ni Alfonso. Isang folder na nakapangalan sa inyo. It's about the Valderrama inheritance. And a sister you never knew you had. Napatigil ako. Ang aking mundo na akala ko ay maayos na, ay muling yanig ng isang bagong pasabog. Sino ang babaeng ito? At bakit itinago ito ng aking ama hanggang sa kanyang kamatayan? Hawak ko ang envelope na tila ba may bigat ng 1,000 sako ng semento. Ang pangalang nakasulat sa loob, Amara Valderrama, ay tila isang echo mula sa nakaraan na hindi ko kailanman narinig. Ngunit wala akong oras para mag-isip ng malalim. Ang gabi ay hindi pa tapos, at may isa pang ahas na kailangang makaranas ng bagsik ng aking katarungan. Julian, ihanda ang sasakyan. Sabi ko habang ang aking paningin ay nananatiling nakapako sa madilim na dagat. Pupuntahan natin ang huling piraso ng basurang kailangang walisin. Ang tundo, ma'am? Tanong ni Julian. Oo. Gusto kong makita ang mukha ni Aurora kapag nalaman niyang ang kanyang gintong anak ay isa na lamang bilanggo. Pagdating namin sa madilim at masikip na eskinita ng tundo, ang amoy ng basura at imburnal ay tila nanunuot sa loob ng sasakyan. Bumaba ako, suot ang aking mamahaling heels na tumutunog ng matalim sa bawat paghakbang ko sa madulas at hindi pantay na semento. Ang mga tao sa paligid ay napahinto. Tinitingnan ng isang babaeng tila galing sa ibang planeta. Umakyat ako sa marupok na hagdan ng boarding house. Pagbukas ng pinto, bumungad sa akin ang hitsura ni Doña Aurora. Nakaupo siya sa isang sulok, kumakain ng tuyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang duster ay puno ng mansa. "Lorena!" sigaw niya, pilit na tumatayo habang nanginginig ang mga tuhod. "Anong ginagawa mo rito? Dumating ka ba para sunduin ako? Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis ang biyenan mo." "Marco? Marco, nasaan ka? Ang asawa mo ay nandito na." "Huwag mo nang tawagin ang anak mo, Aurora," sabi ko nang may malamig na ngiti. Dahil sa oras na ito, baka sinusukatan na siya ng orange na uniforme. Anong pinagsasabi mo?" Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang tuyong hawak niya ay nahulog sa maduming sahig. Inilabas ko ang aking tablet at ipinakita sa kanya ang video ng pag-aresto kay Marco at Alfonso sa Pantalan. Ang bawat sigaw ni Marco, ang bawat pagmakaawa niya at ang pag-amin nila sa pagpatay sa aking ama, lahat ay malinaw na narinig ni Aurora. "No! No! Hindi yan totoo. Gawa-gawa mo lang yan, Lorena. Ang anak ko ay isang mabuting tao." Hysterical na sumigaw ang matanda, pilit na inaagaw ang tablet mula sa aking kamay. Mabilis ko siyang iniwasan. "Ang anak mo ay isang mamamatay tao, at ikaw? Ikaw ang nagpalaki sa isang halimaw. 10 taon ninyong pinakinabangan ang perang galing sa dugo ng tatay ko. Ngayong gabi, ang lahat ng luho ninyo ay opisyang tapos." "Maawa ka, Lorena. Ako ay matanda na. May sakit ako sa puso." Lumuhod siya sa harap ko, pilit na hinahawakan ang dulo ng aking suit. "Huwag mong hayaang mabulok ang anak ko sa kulungan. Gagawin ko ang lahat.
Maglilinis ako ng bahay mo, magiging katulong mo ako. Huwag mo lang kaming iwan ng ganito. Tiningnan ko siya ng may matinding pandidire. Ang pagkukunyari mo ay hindi na uubra sa akin, Aurora. Nung ibinuhos mo ang pagkain sa ulo ko at sa mga anak ko, doon mo pinirmahan ang sarili mong kamatayan. Mula ngayon, ang bawat butil ng kanin na kakainin mo ay galing sa limos ng gobyerno. At ang sakit sa puso mo? Siguraduhin mong hindi ka mamatay agad dahil gusto kong maranasan mo ang bawat segundo ng paghihirap sa lugar na ito. Tinalikuran ko siya habang ang kanyang mga hiyaw ay umalingaw, now sa buong boarding house. Pagbaba ko, nararamdaman ko ang bawat tibok ng aking puso, isang matamis na tagumpay na may halong pait. Ma'am, may balita na kami tungkol kay Amara. Bulong ni Julian pagkapasok ko sa sasakyan. Nahanap namin ang huling record ng kanyang tirahan. At ma'am, hindi kayo maniniwala. Saan, Julian? Sa warehouse niyo, ma'am? Siya ang babaeng matagal na nagtatrabaho bilang encoder sa Basement 2. Ang babaeng nakasaksi sa bawat paghihirap ni Marco nitong mga nakaraang araw. Napatigil ako. Ang babaeng palaging nakayuko, ang babaeng walang kibo na nakakasalubong ko sa tuwing bibisita ako sa warehouse. Ang aking kapatid? Pumunta tayo sa warehouse, na yun din, utos ko. Habang tumatakbo ang sasakyan sa gitna ng gabi. Ang aking isipan ay punong-puno ng mga katanungan. Kung siya ang aking kapatid, bakit siya nagtatrabaho sa kumpanya ko bilang isang hamak na empleyado? At bakit hindi niya sinabi ang katotohanan? Pagdating namin sa Valderrama Tower, mabilis akong bumaba patungong Basement 2. Ang paligid ay tahimik. Tanging ang tunog ng aking sapatos ang naririnig. Sa dulo ng warehouse, sa tabi ng mga lumang file na inayos ni Marco, nakita ko ang isang babaeng nakaupo. Dahan-dahan siyang tumayo at humarap sa akin. Ang kanyang mga matang kamuhang-kamuha ng sa aking ama, ay nakatingin sa akin nang may halo ng takot at determinasyon. "Lorena," sabi niya sa isang mahinang boses. "Alam kong darating ka?" "Sino ka talaga, Amara?" Tanong ko, ang aking boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. "Ako ang lihim na pilit itinago ni Alfonso sa'yo," sagot niya habang iniaabot ang isang maliit na susi. At hawak ko ang huling piraso ng katotohanan na hindi nahanap ni Marco. Ang katotohanang magpapabagsak hindi lang kay Marco, kundi sa buong pamilya ng mga taong nagtangkaring ubusin ang buhay mo. Isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa itaas ang aming narinig. Hindi lang kami ang nandoon. May isa pang aninong mabilis na bumaba patungo sa amin. May hawak na isang bagay na kumikinang sa dilim. Walang aalis ng buhay sa lugar na ito. Ang boses na iyon, boses ng isang taong akala ko ay nasa panig ko. Ito ang cliffhanger na magpapabago sa lahat. Ang tunay na kalaban ay hindi pa pala tapos, at ang paghihiganti ko ay muntik nang maging mitsa ng sarili kong kamatayan. Sino ang bagong kaaway na ito? At ano ang lihim na hawak ni Amara na mas mahalaga pa sa buhay ko? Ang bawat pintig ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pang-anim. Sa gitna ng malamig at maalikabok na Basement 2, ang aninong papalapit ay dahan-dahang nabigyan ng anyo ng malamlam na ilaw ng warehouse. Nanigas ang aking buong pagkataon nang makita ko ang mukha ng taong may hawak ng baril. "Director Javier?" Ang aking boses ay lumabas na parang isang bulong, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Si Director Javier, ang pinakamatandang miyembro ng board, ang taong laging tahimik at tila walang kinikilingan sa mga gulo ni na Alfonso at Marco. Ang taong inakala kong neutral na kuta sa gitna ng digmaan. "Lorena? Lorena? Masyado kang matalino para sa sarili mong kapakanan," sabi ni Javier habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay lumilikha ng matunog na gasgas sa sementadong sahig. Akala mo ba ay sina Alfonso at Marco lang ang may gustong makuha ang Valderrama Realty? Sila ay mga bata, mga amatir na madaling mabulag sa pera. Pero ako? Ang gusto ko ay ang buong kaharian. Naramdaman ko ang paghawak ni Amara sa aking braso. Nanginginig siya, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako kay Javier.
Ibinigay ni Alfonso ang utos, pero si Javier ang nagbigay ng mga gamit. Bulong ni Amara. Ang kanyang boses ay puno ng put. Siya ang nag-ayos ng lahat ng dokumento para magmukhang aksidente ang nangyari kay Don Roberto. At ako ang ginamit niyang panakip butas sa loob ng warehouse na ito sa loob ng maraming taon. Hinarap ko si Javier nang walang bakas ng takot. Ang aking malamig na lohika ay muling bumalik tila isang baluti na bumabalot sa aking damdamin. Kaya mo ba kaming patayin dito, Javier? Sa tingin mo ba ay makakalabas ka ng malinis sa kumpanyang ito matapos ang lahat ng ginawa mo? Dito sa basement na ito, walang makakarinig sa inyo. Nakangising sagot ni Javier. Isang sunog lang ang kailangan at ang lahat ng ebidensya, pati na ang huling tagapagmana ng mga Valderrama, ay magiging abo na lamang. It will be a tragic workplace accident. Masyado kang naging kampante, Lorena. Isang malamig na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Isang tawang tila nanggagaling sa kailaliman ng aking pagkatao. Kampante? Javier, nakalimutan mo na yata kung sino ang kausap mo. I am a Valderrama. Hindi ako nakikipagdigma ng hindi alam ang bawat galaw ng aking kalaban. Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noo ni Javier. Ang kanyang kamay na may hawak ng baril ay bahagyang nanginig. Simula, nung pumasok ako sa warehouse na ito, ang bawat salita mo ay naka-broadcast na sa aming cloud servers. At Julian, tumingin ako sa dulo ng pasilyo. Mula sa dilim lumabas si Ate Julian kasama ang 5 armadong security team. Ang tunog ng pagkok ng kanilang mga armas ay umalingaw-ngaw sa buong warehouse, isang tunog ng katarungang matagal ng naantala. I am a security expert, Javier. Ang bawat sulok ng gusaling ito ay kontrolado ko. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Hindi inaalinta na ang baril na nakatutok sa akin. Akala mo ba ay nahanap lang ni Marco ang mga file na yon nang walang tulon ko? I led him here. I led you here. You were the final piece of the puzzle. Hayop ka, Lorena? Akmang ipuputok ni Javier ang baril nang mabilis siyang dinaluhong ng aking security team. Ang tunog ng pagbagsak ng kanyang katawan sa semento at ang kalatog ng baril na tumalsik sa malayo ay tila isang musika sa aking pandinig. Habang pinoposasan si Javier, lumapit ako kay Amara. Kinuha ko ang kanyang mga kamay na marami ring dinanas na hirap sa dilim ng warehouse na ito. Tapos na ang lahat, Amara, sabi ko sa kanya. Wala nang kailangang magtago. Lorena. Hikbi niya. Sa wakas ay bumigay na ang kanyang katatagan. Niyakap ko siya. Isang yakap na nagbubura sa 10 taon ng pagkakalayo at lihim. Ito ang aking golden moment, ang mapagtanto na sa gitna ng paghihigante, nakahanap ako ng tunay na pamilya. Lumingon ako kay Javier habang hinihila siya palabas. Ang tatay ko ay namatay dahil sa kasakiman niyo. Pero ang kumpanyang sinubukan ninyong nakawin ay ang mismong magiging kulungan ninyo. Everything you worked for, all those hidden assets and offshore accounts, I already seized them 10 minutes ago. You are now officially a pauper, Director Javier. Ang kanyang mga mura at sigaw ay unti-unting humina habang inilalabas siya ng mga pulis. Nanatili kami ni Amara at Julian sa gitna ng warehouse. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno na ng pag-asa. Ma'am, the board is waiting for your final statement tomorrow, sabi ni Julian. What's the plan? Tumingin ako sa paligid ng warehouse, sa mga lumang file na naging saksi sa aking paghihirap at pagbangon. Bukas, gigibain natin ang lahat ng pundasyong itinayo sa kasinungalingan. It's time to build a new Valderrama Realty. Isang kumpanyang hindi na kailanman magiging pugad ng mga ahas. Hinarap ko si Amara. At ikaw, hindi ka na magiging encoder sa basement na ito. You are a Valderrama. It's time you take your place beside me. Habang paalis kami ng warehouse, naramdaman ko ang bigat ng mga nakaraang araw na dahan-dahang nawawala. Ngunit sa bawat tagumpay, may kaakibat na sakripisyo. Habang tinitingnan ko ang huling sulyap sa basement 2 bago isara ang pinto, nakita ko ang isang lumang litrato na nahulog mula sa file ni Javier. Isang litrato namin ni Marco nung bago pa lang kaming magkasintahan. Pinitas ko ito
at pinunit ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat piraso ay dahan-dahang nahulog sa sahig, parang mga dahon sa taglagas. Ang laro ay tapos na. Pero sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng selda ng pulisya, may isang taong hindi pa handang sumuko. Si Marco. Isang balita ang dumating kay Julian na nagpabago sa aming selebrasyon. Ma'am, Marco has escaped during the transfer to the city jail. At may mensahe siyang iniwan sa pader ng selda. Napatigil ako. Anong mensahe? Lorena, kung hindi ako ang may hawak sa iyo, walang sinuman ang pwedeng magkaroon sa iyo. See you at the finish line. Ito ang huling cliffhanger bago ang wakas. Ang huling desperadong galaw ng isang taong wala nang mawawala. Ang banta ay hindi na tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa isang baliw na obsesyon. Paano ko tatapusin ang laban na ito nang hindi nadadamay ang aking mga anak? Ang gabi ay tila bumabalot sa buong lungsod ng isang mabigat at madilim na kumot. Nakatayo ako sa balkona, at ang aking penthouse sa Valderrama Tower, ang hangin ay humahampas sa aking muka. Dala ang amoy ng paparating na ulan. Sa aking likuran, ang silid ay tahimik. Ang aking mga anak ay ligtas na nailikas ni Julian sa isang lihim na kuta sa labas ng Maynila. Ngunit ako? Nanatili ako rito. Hindi dahil sa katangahan, kundi dahil alam ko na ang isang hayop na sugatan at nasusukol ay laging bumabalik sa lugar kung saan siya unang nakatikim ng kapangyarihan. Lumabas ka na, Marco. Huwag na nating ituloy ang tagutagwang ito. Pagod na ako at sigurado ako mas pagod ka na. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng semento. Mula sa anino ng pintuan, dahan-dahang lumabas ang isang anyo na halos hindi ko na makilala. Ang taksido na suot ni Marco ay punit-punit na. Ang kanyang mukha ay puno ng dumi at tuyong dugo mula sa kanyang pagtakas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagpanggap na karisma, ay nanlilisik na ngayon sa baliw na obsesyon. May hawak siyang isang matalim na piraso ng basag na bote, ang huling sandata ng isang taong wala ng kahit na ano. Lorena, ang talino mo talaga, di ba? Ang boses ni Marco ay garalgal, tila galing sa ilalim ng lupa. Akala mo ba ay natalo mo na ako? Akala mo ba ay hahayaan kitang mabuhay ng masaya habang ako ay nabubulok sa impyerno? Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko lang siya ng may matinding awa at pandidiri. Ang impyernong kinalalagyan mo, Marco, ay ikaw mismo ang gumawa. Hindi ako, hindi si Alfonso, kundi ang sarili mong kasakiman. Hustisya? Walang hustisya sa mundong ito, Lorena. Ang may hawak lang ng pera ang may karapatang mabuhay. Sumugod siya sa akin, ang basag na bote ay nakatutok sa aking leeg. Ngunit bago pa siya makalapit ng higit sa 2 metro, isang nakakasilaw na pulang ilaw ng laser ang tumama ng diretso sa kanyang dibdib. Napatigil si Marco. Ang kanyang katawan ay naging estatwa sa takot. Ika-6 na palapag Sector B. Ang mga sniper ay nakaposisyon na, Marco. Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahang humahakbang patungo sa kanya. Hindi ako nag-iisya. Hinding-hindi na ako magiging mag-isya muli. Ipuputok ko ito! Papatayin kita! Hiyaw niya. Pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ng husto. Gawin mo. Sige, ituloy mo. Hamon ko sa kanya. Ang aking mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang mga mata. Pero tandaan mo ito. Kung mamamatay ako ngayon, ang huling makikita mo ay ang isang reynang nakatayo ng matuwid. At ikaw? Mamamatay kang isang hamak na kriminal na walang sinuman ang lilingon o iiyakan. Kahit ang nanay mo, nakasalukuyang nakikipag-agawan ng pagkain sa mga aso sa tondo, ay hinding-hindi ka matutulungan. Ang bawat salita ko ay tila isang bala na tumatama sa kanyang huling pag-asa. Dahan-dahang bumagsak ang basag na bote mula sa kanyang kamay, lumika ng isang matunog na pagkabasag sa marmol na sahig. Napaluhod si Marco. Ang kanyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Isang tunog ng isang taong tuluyan nang nadurog ang pagkatao. Gumukas ang mga pinto at mabilis na pumasok ang mga operatiba ng SWAT kasama si Julian. Pinidpiraso nila ang pag-asa ni Marco habang pinoposasan siya ng mahigpit.
Bago siya tuluyang hilahin palabas, huminto ako sa kanyang harapan. "The checkmate is finished, Marco. Inalis ko na ang pangalan mo sa birth certificate ng mga anak ko. Mula ngayon, ikaw ay isa na lamang multo sa aming buhay. Mabulok ka sa dilim, gaya ng ginawa mo sa tatay ko." Tinalikuran ko siya ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanya ay tila isang paglilinis sa aking kaluluwa. "Ma'am CEO, everything is secured," ulat ni Julian. "The press is waiting downstairs. Ang balita tungkol sa paghuli kay Marco at ang paglilinis sa board ay nasa lahat na ng news outlets." "Mabuti, Julian. Pero bago tayo bumaba, may kailangan muna akong gawin." Naglakad ako patungo sa kabilang silid, kung saan naghihintay si Amara. Nakatayo siya doon. Suot ang isang desenteng damit, ang kanyang mukha ay maaliwalas na. Inabot ko sa kanya ang isang folder. "Ito ang legal na pagkilala sa iyo bilang isang Valderrama," sabi ko. "At ito ang susi ng lumang mansyon. Ipina-renovate ko na ito. Mula ngayon, hindi na ito magiging simbolo ng sakit, kundi ng ating bagong simula. I want you to manage our foundation, Amara. Tulungan nating ang mga taong biktima ng pang-aabuso, gaya ng ginawa sa atin." Niyakap ako ni Amara, at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang init ng tunay na pagmamahal ng isang pamilya. Isang luha ang dahan-dahang gumulong sa aking pisingi. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Bumaba ako sa lobby ng Valderrama Tower. Ang nakakasilaw na mga flash ng kamera at ang mga katanungan ng mga reporter ay hindi na ako natinad. Tumayo ako sa harap ng mikropono. Ang aking ulo ay nakataas. Ang aking tindig ay matikas. Ako si Lorena Valderrama. Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong bansa sa pamamagitan ng live broadcast. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa pawis at katapatan ng aking ama. Ang mga taong nagtangkang dumungis nito ay wala na. Mula sa araw na ito, ang Valderrama Realty ay hindi lamang magtatayo ng mga bahay. Magtatayo kami ng pag-asa. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tibay ng paninindigan at kakayahang bumangon mula sa sariling abo. Nakita ko sa malayo ang pagdating ng aking mga anak, dala ni Julian. Tumakbo sila sa akin at yumakap ng mahigpit. Sa sandaling yon, alam ko na ang aking paghihigat ay ganap na. Ang pinakamatamis na gat ay hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang makitang masaya at maningning ang buhay na sinubukan nilang sirain. Ang gabi ay natapos na, at sa pagdating ng umaga, ang sikat ng araw ay tila isang gintong korona na nagpapahayag ng aking tagumpay. Lumipas ang 6 na buwan. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay hindi na kasing talim ng dati. Tila ba ang langit mismo ay nakikiisa sa katahimikang tinatamasa ng aking puso. Nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali, ang Valderrama Hope Center. Hindi ito isang luxury condominium o mall. Ito ay isang santuwaryo para sa mga kababaihan at batang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Ang proyektong binuo namin ni Amara. Dahan-dahan kong inayos ang aking salamin sa mata habang pinagmamasdan ang mga bata sa palaruan. Wala na ang sarsa sa aking buhok. Wala na ang mansa ng kahihiyan sa aking damit. Ang suot ko ngayon ay isang simpleng puting blusa, ngunit ang dala nitong awtoridad ay higit pa sa anumang mamahaling gown. "Ma'am Lorena, handa na po ang lahat para sa pagpapakain sa labas," ulat ng isa sa mga volunteers. Tumango ako at lumakad patungo sa mahabang mesa sa gilid ng kalsada. Sa bawat linggo, personal kaming nagluluto at naghahay ng mainit na lugaw para sa mga nangangailangan. Ito ang aking paraan ng pagbabalik sa taadhana. Sa gitna ng mahabang pila ng mga taong may hawak na mangkok, may isang matandang babae na nakakuha ng aking atensyon. Ang kanyang katawan ay payat na payat, ang kanyang balat ay sunog sa araw, at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihintay ang kanyang pagkakataon. Nang makalapit siya sa unahan, nagkatitigan kami. Nanlaki ang mga mata ni Doña Aurora. Ang mangkok na hawak niya ay muntik nang mahulog sa semento. Ang dating reyna ng subdivision ay isa na ngayong anino sa lansangan, suot ang maruming duster na punit-punit ang laylayan.
Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Tanging takot at matinding hiya ang mababasa sa kanyang mukha. Hindi ko siya sinigawan. Hindi ko siya itinaboy. Sa halip, kinuha ko ang sandok at dahan-dahang nilagyan ng mainit na lugaw ang kanyang mangkok. Ang tunog ng mainit na sabaw na tumatama sa plastik ay tila isang huling hudyat ng aming pagtutuos. Kumain po kayo ng mabuti, mahinahon kong sabi. Ang aking boses ay walang galit, walang pait, tanging kawalan ng pakiramdam, isang ganap na indifference. Lorena, bulong niya, ang kanyang boses ay garalgal. Patawarin mo ako. Patawarin mo kami ni Marco. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat ang isa, kundi dahil ang nagpapatawad ay karapat-dapat sa kapayapaan. Pinatawad ko na kayo, Aurora. Hindi dahil sa mahal ko kayo, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat ninyo sa aking buhay. Tapos na ang laban natin. Yumukod ang matanda, umiiyak habang bitbit ang kanyang pagkain patungo sa isang sulok ng kalsada. Pinanood ko siyang kumain ng bawat butil ng kanin. Ang pagkain dati ay itinuturing niyang basura. Ngayon ay ang tanging nagpapanatili sa kanyang buhay. Ang karma ay hindi laging mabilis, ngunit ito ay laging tumpak. Mommy! Amara tita is calling us! Ang sigaw ni Leah at Miggy ay pumailan lang sa hangin. Patakbo silang lumapit sa akin, ang kanilang mga muka ay puno ng saya at kalusugan. Sa likod nila, nakatayo si Amara, nakangiti habang hawak ang mga dokumento para sa aming susunod na outreach program. Kinuha ko ang mga kamay ng aking mga anak. Sa bawat haplos ko sa kanila, nararamdaman ko ang tunay na tagumpay. Ang aking ama ay nabigyan na ng katarungan. Ang aking kapatid ay kasama ko na. At ang aking sarili? Sa wakas, ang aking sarili ay akin na muli. Natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya niyang tiisin, kundi sa kung kailan siya handang tumayo at sabihing, tama na. Ang paghihiganti ay maaaring magbigay ng panandaliang kasiyahan, ngunit ang pagbangon ng mas matayog at mas maningning ang siyang tunay na nagpapabagsak sa mga kaaway. Habang naglalakad kami palayo sa Hope Center, naramdaman ko ang mahinang ihip ng hangin na tila humahaplo sa aking balikat. Isang bulong ng pasasalamat mula sa isang kaluluwang nasa payapa na. Ang kwento ng aking pagdurusa ay tapos na. Ngayon, ang kwento ng aking pamana ay nagsisimula pa lamang. Isang pamana ng katatagan, ng dangal, at ng pag-asa na hindi kailanman muling mayurakan.